Kobe Bryant ang The Black Mamba ng liga. Ngunit bakaw daw at hindi na mamasa sa sarili nga ba ay may tiwala o selfish lang talaga. Ito ay isang kwento patungkol sa tunay na buhay ng 5-time world champion at NBA's dominant scorer. Ating alamin sa kanyang kwento kung saan nga ba nagmula ang mentaliting Black Mamba na naipunla sa kanyang kaluluwa. Kasabay na rin ng aral na matututunan mo sa kahalagahan ng matinding disiplina at puspusang paghahanda. Si Kobe Bean Bryant ang nakilala at nagpasikat ng Mamba mentality, isang mental toughness na nananalaytay sa kanyang pagkatao at buhay. Ngunit alam nyo ba na minsan na siyang nasubok dahil sa pagiging mapusok, isang kaso na naisampa na noon sa kanya ay nagpadapa. Kasama pa ang mga issue ng pagiging bakaw sa bola, makasarili at walang tiwala sa mga kakampi. Para lubusan nating maunawaan ang mga pahayag at mga pangyayaring ito, ating sariwain at balikan ang maiksi ngunit maningning na buhay ng 2008 NBA MVP at youngest player ever to start an All-Star game. Si Kobe ay pinanganak noong August 23, 1978. Ito ay sa Philadelphia, Pennsylvania. Ang kanyang ama na si Joe Bryant ay isang dating NBA player. Matapos maglaro sa Houston Rockets noong 1982 to 1983 season, siya na ay naglaro sa liga sa Europa mula 1983 hanggang 1992. Dahilan kaya si Kobe ay nagkamalay at lumaki sa Italy. Ngunit noong 13 anyos na itong si Kobe ay bumalik na siya sa Amerika. Nag-aral at sumali sa basketball team ng Lower Merion High School. At sa kanyang huling taon, siya ay nagtala ng kamanghamanghang 30.8 points per game, 12 rebounds at 3.8 na block shots. Isang patunay na siya ay handa na makipagsalpukan at makipagsabayan sa NBA. Kaya't noong 1996 NBA draft, siya ay napili bilang 13th overall pick ng Charlotte Hornets at agad naman na na-trade sa Los Angeles Lakers kapalit ni Vlade Divac. Nag-average itong si Kobe sa kanyang rookie season ng 7.6 points per game, 1.9 rebounds at 1.3 assists galing off the bench. At sa 1997-1998 NBA season ay nagtala si Kobe sa kanyang second season ng average stats na 15.4 points per game, 3.1 rebounds at 2.5 assists. Ang kauna-unahan na All-Star appearance ni Black Mamba. Ang simula ng kanyang 18 consecutive All-Star appearances sa NBA. At 4 sa mga ito ay siya ang nagtala ng pinakamaraming boto sa lahat ng manlalaro. Gifted at talented nga ba? Si Kobe o pinaghirapan naman talaga? Kung ating babalikan ang 1997 NBA playoffs, kaharap ang Utah Jazz ay naganap ang isa sa nakakahiyang kaganapan sa legendary NBA career ni Kobe. Dahil sa fourth quarter at overtime ng laro, si Kobe ay nagpaulan ng 4 na airball shots sa clutch time. Napahiya ito sa LA community, dahilan kaya natalo ang kanyang kupunan. Sa halip na magmukmok at umiyak lang sa sulok, magreklamo at manisi ng ibang tao, itong si Kobe ay ginawa lang na panghimagas ang mga pag-aangas at pang-aasar na sa kanya ay ibinulaslas. Mula noon, during off-season ng bawat taon ay pinapahirapan na ni Kobe Bryant ang kanyang sarili sa isang madibdiban na paghahanda at training na balang araw sa kanyang kakayahan ay lalong magpapaigting. At true enough,
noong 1999-2000 NBA season ay nagbunga na ang disiplina at pagsusumikap na kanyang ipinunlak. Nakaharap ng LA Lakers sa 2000 NBA Finals ang future Hall of Famer na si Reggie Miller at Indiana Pacers. Matapos ng 6 na sagupaan ay tinanghal na NBA World Champion sa unang pagkakataon si Kobe Bryant, katambal ang NBA's dominant center na si Shaquille O'Neal. Sa sumunod na season ay naging consistent pa rin ang LA Lakers at patuloy na nag-i-improve itong si Kobe. Pagdating sa 2001 NBA Finals ay nagtagpo sa huling yugto ng playoffs si Black Mamba at si Allen Iverson. Sa first game ay nagulantang ang LA Lakers matapos magpaulan ng 48 puntos si Allen Iverson. Ang resulta, talo ang Lakers. Kaya't sa mga sumunod na laro ay si Kobe na ang tumao kay Iverson. Ayon mismo kay Kobe Bryant, ay pinag-aralan niya noon ang estilo at galawan ni Iverson. Ang nakakamangha sa determinasyon ni Kobe ay pati galaw at pag-atake ng isang great white shark ay kanyang pinag-aralan para mapaghandaan ang maliksi at magilas na Iverson. Hindi na nanalo ang Sixers sa Lakers. 4-1 ang kinalabasan ng NBA Finals 7-game series. Isa na namang championship trophy ng Purple and Gold. Sa 2002 NBA Finals, kaharap naman ng Lakers si Jason Kidd at New Jersey Nets. Dito ay walang kahirap-hirap na nasungkit ng Los Angeles Lakers ang kampyonato. 4-0 ang naging ending ng 2002 NBA Finals. Isang tripit para sa Lakers at sa Shaq-Kobe duo. Lingid sa kaalaman ng Shaq, Kobe at ng LA fans ay huling halakhak na pala ito na magkasama ang kanilang Batman at Robin na superstar. Dahil noong 2004 off-season matapos matalo sa kupunan ng Detroit Pistons sa NBA Finals ay nabuwag na ang dinastiya sa Los Angeles, California. The major headline around the league tonight, the Los Angeles Lakers and Miami Heat have agreed to a trade that will send Shaquille O'Neal, one of the greatest big men of all time, to sunny South Florida. Napunta na sa Miami Heat si Shaquille O'Neal. Habang pangiti-ngiti lang sa South Beach ang dominant big man, suot-suot ang kanyang pang-apat na championship ring, samot-saring batikos at mga pagsubok naman ang pasan-pasan ng Black Mamba sa kanyang paglisan. Hindi niya daw kayang magkampiyon kung wala ang The Diesel at ang Shaq-Kobe na duo. Habang si Bryant na lamang All-Star at naging Batman ng kupunan ay ayon sa kanyang mga kasamahan ay isang ballhand si Black Mamba. The day Kobe gained my respect was the guys were complaining. Said, Shaq, Kobe's not passing the ball. I said, I'll talk to him. I said, Kobe, there's no I in team. And Kobe said, I know, but there's an in me in that. So I went back. So I went back and told Rick and Big Shot Bob, I said, just get the rebound. He's not passing. Ano kaya ang pinagmumulan at bakit ganito na lamang ang kanyang mentalidad at kaisipan? Bukod sa issue na ito ay nasa Lakers pa lamang itong si O'Neal noong sinampahan si Kobe ng rape case noong July 18, 2003 ng 19-year-old hotel employee na si Caitlin Faber. Ayon sa salaysay ng NBA superstar ay hindi daw niya pinilit ang dalaga at kagustuhan nila itong dalawa.
Ang kaso ay kalaunay nagsara matapos tumanggi ng isang testimonya sa korte ang dalaga. At ito na nga, dito na isinilang ang nickname niya na The Black Mamba. Ayon sa kanyang 2015 news auto-documentary, sinabi niya na ito ay kinreate ni Kobe para harapin ang mga pagsubok niya sa buhay sa loob at labas ng basketball court. Para mapaghiwalay ng NBA superstar ang personal na buhay versus professional life. Ayon kay Kobe, ang popular na Mamba mentality ay nangangahulugan na trying to get better every day. It is all about focusing on the process and trusting hard work when it matters most. Kaya ang bulong-bulungan na siya ay hindi na magkakaroon ng championship ring matapos mag-alsa balutan ni O'Neal ay biglang natikom dahil pagdating ng 2009 NBA Finals, katuwang ang Spanish superstar na si Pau Gasol ay hinarap ng LA Lakers ang Orlando Magic at si Dwight Howard. Gamit ang Mamba mentality ay inuwi agad ng LA Lakers ang tropeyo matapos ng 5 laro. Isa ng 4-time NBA champion si Kobe. At higit sa lahat, nakuha na niya ang kanyang kauna-unahan na Finals MVP. Si Black Mamba at ang LA community ay hindi pa rin kontento at nananatiling sabik sa kampyonato. Kaya noong 2010 ay nakapasok muli sa 3 sunod-sunod na taon sa NBA Finals ang Purple and Gold. Sa taong ito, kaharap naman ang franchise rival na Boston Celtics. Nag-average si Kobe ng 28.6 points per game, 8 rebounds at 3.9 assists. Sa performance na ito, naging kampiyon muli ang LA Lakers. Siya ay tinanghal muli na Finals MVP sa pangalawang magkasunod na season. Ngayon, lamang na ng isang singsing si Kobe versus Shaquille O'Neal. At ang issue ng karamihan sa kanya na isang makasarili ay sinagot din kinalaunan ni Kobe na ayon sa kanya ay paano niya ipapasa ang bola at magtitiwala sa katulad nila na walang pagsusumikap, work ethic at disiplina na ipinapakita. Hindi nila deserve ang kanyang tiwala dahil kung anong meron siya ngayon ay kanyang pinagtrabahuan, pinaghirapan at pinagpaguran. Dugot pawis ang kanyang pinuhunan. Remember, successful people are not totally talented. They just work hard and succeed on purpose. Naniniwala pa rin ako that success is achieved by ordinary people with extraordinary determination. Maaga mang pumanaw si Kobe, siya naman ay nananatiling buhay sa puso't isipan ng marami na ang legasiyang kanyang iniwan ay nakatatak na sa karamihan. Ang Mamba mentality na hindi matitibag ng kahit anong bagyo at calamity. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento. Hiling ko ang iyong pag-subscribe para ako'y subukin man ng mga dagok at pagsubok ay patuloy pa rin natatayo at susubok. Muli, ito ang iyong kasenso, Glenn Tenorio. Maraming salamat po.